Aba, Yahuwah, salamat po ng maraming marami sa iyo, Aba. Hindi mo po kami binigo ngayong araw ng banal na Sabat. Sa panahon pa lamang ng aming mga pag-awit at pansariling panalangin, naramdaman na po namin ang iyong mahalaga at dakilang pakisama. Natanggap po namin ang lakas at pag-asa na galing sa iyong bugtong na anak at naranasan din namin ang paglukob at ang kaaliwan buhat sa banal mong espiritu. Palibasay, mahal mo po ang bawat isa at batid mo po ang mga suliranin at isipin ng iyong mga lingkod. Marami pong salamat, Aba, sa hindi mo pagpapabaya. Hindi mo nagawang titigan ang aming mga kasalanan at lagi ka pong naroon sa panahon ng aming mga kagipitan. Opo, ang pangalan mo po ay napakadakila. Ang kapangyarihan mo po'y walang katumbas. Ang iyong kahabagan at awa ay hindi masusukat at masagana at mayaman ka po sa pag-ibig. Walang dapat magtaka kung buhayan at malakas ang bawat isa sapagkat ikaw po ang aming naging kasama. Purihin ka po, Aba. Luwalhatiin ka po ng aming mga puso at kaluluwa ngayon at magpakailan-kailanman. Tanggapin mo po kami sa aming paglapit at basbasan ng iyong mga lingkod. Panginoon naming Yahusya, pagmasdan mo po ang iyong mga tapat na tagasunod mula sa mga magulang hanggang sa mga anak. Nagpupuri at nagpapasalamat din sa iyo sapagkat ikaw po ay mabuti at tapat ang pag-ibig mo. Ang totoo, ikaw po ang aming pag-asa, ang aming lakas at inspirasyon sa aming buhay. Ngayong araw ng banal na Sabat, nakikiusap mo kaming ibigay sa amin ang kapahingahan at kalayaan sa aming mga sakit at karamdaman, sa aming mga kahirapan at kalungkutan, at sa mga bagay na bumabagabag sa aming kaisipan at damdamin. Basbasan po ang bawat sambahayan. Ipamagitan po kami sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Sa gagawin naming pag-aaral, buksan po ang aming pag-unawa. Gawing maalab ang aming pananampalataya upang lalo naming maunawaan at matupad ang mga kautusan at kalooban ng ating Aba. Aba Yahuwah, basbasan at pakitanggap po ang aming mga handog. Basbasan din pong lagi ang aming mga hanap buhay. Wala isa man sa amin ang mamamalimos ng pagkain at maiinom. At ang mga lingkod mong kasalukuyang naghahanap ng trabaho, pahintulutan mo pong masumpungan nila ang trabahong magbibigay sa kanila ng kaligayahan at kaunlaran. Trabahong hindi makakapinsala sa aming pananampalataya at ginagawang mga pagsamba. Sapagkat ang lahat ay hinihiling po namin sa pangalan ng aming hari, ang hari ng lahat ng mga hari, ang bugtong na anak na si Kristo Yahusya. Amen.
Shabbat Shalom po mga minamahal kong kapatid. Ang pamagat po ng ating leksyon ay Kristiyanong paghubog ng anak. Marahil ang lahat po ng mga magulang na kasama natin sa pagsambang ito ay sasang-ayon kung sasabihin natin na ang isa sa mga pinakamahalaga at pinakamasayang bahagi ng buhay ng tao ay ang pagiging magulang. Labis po ang kagalakan na ating naramdaman noong masilayan natin sa pinakaunang pagkakataon ang ating mga anak noong sila ay isilang. At sinasamantala natin ang pagkakataong ito upang aminin at sabihin sa ating mga anak na kahit ang iba sa kanila ay malalaki na, umaapaw pa rin ang kaligayahan na ating nararamdaman at hindi matapos-tapos ang ating pagpapasalamat sa ating Aba, lalong-lalo na kung nakikita at kapiling natin sila. Totoong ang pagiging magulang ay isang malaking biyaya na galing sa ating Aba. Subalit, ito rin ay isang malaking katungkulan na may kalakip na mabigat na pananagutan. Hindi lamang sa ating sambahayan at sa lipunan, kundi sa Diyos na siyang lumalang. Bakit po? Ang pagiging magulang ay isang malaking katungkulan at mabigat na pananagutan. Yan po ang unang tanong na ating sasagutin sa gagawin nating pag-aaral. Pakinggan po ninyo ang sagot na ng banal na kasulatan dito po sa aklat ng Malakias 2:15. Hindi ba't pinag-isa kayo ng Diyos sa katawan at sa espiritu para maging Kanya? At bakit niya kayo pinag-isa? Sapagkat gusto niyang magkaroon kayo ng mga anak na maka-Diyos. Kaya siguraduhin ninyong hindi kayo magtataksil sa babaeng pinakasalan ninyo noong inyong kabataan. Bakit po ang pagiging magulang ay isang malaking katungkulan at mabigat na pananagutang sa may kapal na siyang lumalang? Sapagkat kagustuhan ng Diyos po na ang lalaki at babae na kanyang pinag-isa ay magkaroon at maging magulang ng mga anak na maka-Diyos. Ano po ang kahulugan niyan? Mabigat na tungkulin ang inilapat ng Diyos sa balikat ng mga magulang. Ang tama at maayos na paghubog sa mga anak. Sa makatwid, ang pagiging magulang, mga kapatid, ay katumbas ng pagiging kasangkapan ng Diyos. Malaki ang tiwala ng Aba sa mga magulang. Kaya ano ang isang katangian na gustong makita ng Diyos na taglay ng mga magulang? Ang sagot po ay katapatan. Una, katapatan ng mag-asawa sa isa't isa. Pangalawa, katapatan ng mga magulang sa paghubog sa kanilang mga anak. Sa ibang salita, ang uri ng katapatan na dapat iukol ng mag-asawa sa isa't isa ay gayon ding uri ng katapatan ang dapat iukol ng mga magulang sa paghubog sa kanilang mga anak. Bakit po? Sapagkat sa mata ni Yahuwah Aba, ang mag-asawa at ang kanilang mga anak ay katumbas ng isang taong nilalang. Pinag-isa ng Diyos ang mag-asawa at ang mga anak ang mga bunga. Sa makatwid, nais ng Diyos na mahayag ang kanyang kapangyarihan at kabanalan, mahayag ang kanyang mga katangian sa pamamagitan ng ating mga anak at ang mga magulang, ang mga kasangkapan. Ang pagiging tapat, mga kapatid, ay isang tatak ng taong maka-Diyos. Ano pa ang isang dahilan at kailangan nating seryosohin ang pagiging magulang,
lalong-lalo na sa panahon natin ngayon. Dito po sa aklat ng ikalawang Timoteo 3:2-4. Dahil magiging makasarili ang mga tao, sakim sa salapi, mayabang, mapagmataas, mapang-insulto, masuwayin sa magulang, walang utang na loob, at hindi makadiyos. Ayaw nilang makipagkasundo sa kaaway nila, malupit, walang awa, mapanira sa kapwa, walang pagpipigil sa sarili, at galit sa anumang mabuti. Hindi lang yan, mga taksil sila, mapusok, mapagmataas, mahilig sa kalayawan, sa halip na maibigin sa Diyos. Ano pa ang isang dahilan at kailangan nating seryosohin ang pagiging magulang, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon? Ang sagot po ay upang ang ating mga anak ay lumaki na hindi katulad ng mga tao sa sanglibutan. Paano po inilarawan ng Biblia ang mga tao sa sanglibutan? Nabasa at narinig niyo po ang kanilang mga katangian. Ngunit ang suma total po ay tumutukoy sa isang salita lamang, masama. Hindi ba't yan ang nasasaksihan natin ngayon? Maraming mga anak ang masuwayin sa magulang, mapagmataas, walang utang na loob, taksil, walang awa, malupit, at hindi makadiyos. Mga anak na kasama namin ngayon, tandaan po ninyo, hindi lahat ng panahon ay nariyan ang inyong mga magulang. Darating din ang oras at araw na sila ay hihimlay. At nais naming tandaan ninyo, walang oras at araw na hindi namin kayo minahal. Bago kami matulog sa gabi, paggising sa umaga, sa aming mga paglakad, lalong-lalo na sa aming mga panalangin, kayo ang nauuna at laging naiisip. Tunay at tapat ang pagmamahal namin sa inyo. Kaya ano ang inaasahan ng Diyos na dapat gawin ng tapat at nagmamahal na magulang? Bilang mga tapat at nagmamahal na magulang, turuan po natin ang ating mga anak upang sila ay magkaroon ng magandang asal at mabuting pag-uugali. Tiyakin natin na mabisa ang ating paraan sa paghubog sa ating mga anak upang sila ay hindi madaig ng mga tukso at pagsubok sa buhay at hindi mahulog sa kapangyarihan ng kasalanan. Hindi sila masamsam ng kasalanan. Ano ang isang halimbawa ng mabisang paraan sa paghubog sa ating mga anak? Ang sagot po ay ang pagiging mabuting halimbawa. Sa lahat ng bagay ay magpakita tayo ng mabuti at magandang halimbawa sa ating mga anak. Ano po ang pinakamabuti at pinakamahalaga na halimbawa na dapat natin ipakita sa ating mga anak? Ang sagot po ay malakas na pag-asa, malalim na pag-ibig, at matatag na pananampalataya sa pamamagitan ng paggalang at pagsunod sa mga utos ng Diyos. Nais natin na magkaroon ng kabuluhan ng buhay ng ating mga anak. Nais natin na sila ay magkaroon ng mabuting kinabukasan. Ito ang dapat natin gawin. Turuan natin silang maging malapit sa Diyos at sundin ang kanyang mga kautusan. Kailan at gaano po kadalas naturuan at sanayan ng mga anak na sundin at igalang ang mga utos ng Diyos? Sa aklat po ng Deuteronomio 6:6-7. Ang mga salitang ito na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito ay ilalagay mo sa iyong puso at yung ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at yung sasabihin sa kanila kapag ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, kapag ikaw ay lumalakad sa daan, at kapag ikaw ay nahihiga, at kapag ikaw ay bumabangon. Gaano kadalas po naturuan at sanayin ang mga anak
na sundin at igalang ang mga utos ng Diyos sa lahat po ng pagkakataon. Hindi natin dapat tinatantanan ang ating mga anak sa pagsasanay, sa pagsunod sa mga kautusan at kalooban ng ating Diyos at ng ating Masiya. Opo, mahalaga na ibigay natin ang mga material na pangangailangan ng ating mga anak. Subalit mas mahalaga na turuan sila na magkaroon ng matatag na pananampalataya at masanay na magtiwala sa Diyos at sa ating Masiya. Huwag tayong papayag, mga kapatid, na lilipas ang araw na hindi natin sila nakikita at nakakausap. Kahit pa pagod na pagod tayo, umasama ang pakiramdam, gumawa tayo ng paraan na makita at makausap ang ating mga anak. Sa ating pag-uusap-usap, tiyakin po natin na may bahagi ang ating ginagawang paglilingkod o espiritual na buhay. Hikayatin natin sila sa panunood sa ating mga programa katulad ng BQA, BHP, Logos at mga seminar. Hikayatin natin sila na makiisa sa ginagawa nating pagbabasa ng banal na kasulatan. Mamaya po o bukas sa ibang bahagi ng mundo ay magkakaroon ng pagtitipon ang mga anak na binata at dalaga. At ang paksa ng kanilang pag-uusapan ay finding the one. Tiyakin po natin na ang ating mga anak ay makasama at makiisa sapagkat ituturo sa kanila ang isang paghahanda sa pagpili ng mabuting asawa. At mayroon pa tayong inihahandang leksyon tungkol sa kahalagahan ng pagiging kabisado ang Biblia. Ang tabayanan din po natin yan. Bakit mahalaga? Naturuan at sanayin ang ating mga anak habang sila ay nasa kabataan pa. Mga Kawikaan 22:6. Sanayin mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran at kapag tumanda na siya, ay hindi niya ito tatalikuran. Bakit mahalaga? Naturuan at sanayin ng ating mga anak habang sila ay nasa kabataan pa? Ang sagot po ay upang sila ay matuto at masanay habang buhay. Alam niyo mga kapatid, ang bata ay madaling turuan at sanayin. Parang mga sanga ng punong kahoy yan. Ang batang sanga ng punong kahoy ay madaling baluktutin kumpara sa matandang sanga na tiyak na mababali. Kung ituturo natin ang mga salita ng Diyos sa ating mga anak habang sila ay bata pa, magiging matatag ang kanilang pananampalataya, magiging matatag ang kanilang pag-asa, at magiging malalim ang pag-ibig nila sa Diyos. Anuman ang pagsubok ang dumating sa kanilang buhay, hindi nila iiwan at tatalikuran ang Diyos. Sino-sino ang mga halimbawa ng mga taong ito? Mga kapatid, tayo po. Lahat po tayo nakabilang sa assembly ng Masiya. Sa kabila ng ating mga naging karanasan, hindi natin tinalikuran ng Diyos at ang Masiya, lalo natin silang hinanap. Ang totoo, lalo pang lumalim ang ating pag-asa, pananampalataya at pag-ibig sa kanila. Lalong nagkaroon tayo ng matinding pagnanasa na makilalang lubos ang Diyos at ang Masiya. Salamat ng marami sa ating mga magulang. Totoong ang mga magulang ay mga kasangkapan ng kataas-taasan sa langit. Ano po ang dapat nating iwasan kung sinasanay at tinuturuan ang ating mga anak? Huling talata po ng aking bahagi. Sa aklat po ng Efeso 6:4. At kayo namang mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikasasama ng loob ng mga anak ninyo. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Ano po ang dapat nating iwasan kung sinasanay at tinuturuan ng ating mga anak? Iwasan po natin na makagawa ng mga bagay
na ikasasama ng kanilang loob. Bakit po? Sapagkat ang sama ng loob ay mauuwi lamang sa galit o puot. Mga kapatid, ang batang galit ay walang panahon na mag-isip, walang panahon na makinig, at walang panahon na tumingin. Sarado ang isip, sarado ang mga mata, sarado ang mga tenga. Subalit bukas ang bibig, magaan ang kamay, mabilis ang paa. Ano po ang ibig sabihin niyan? Padalos-dalos. Kaya mabilis na mahulog sa pagkakasala at paglabag sa mga aral ng Panginoon. Yan ang dahilan kung bakit tinatagubili na ng mga magulang na huwag gumawa ng mga bagay na ikakagalit ng mga anak. Alam niyo mga kapatid, mayroon pong tatlong mukha ang kasamaan ng sangkatauhang makasalanan. Una, kamangmangan sa kautusan. Pangalawa, kasakiman. At ang pangatlo ay galit o puot. Kaya mga magulang na katulad ko, huwag po tayong gumawa ng mga bagay na ikakagalit ng ating mga anak. Huwag tayong papayag na maging kasangkapan ng napakasamang dyablo. Sa ating pagtuturo, mga kapatid, dapat maging mahinahon at banayad po tayo. Isaalang-alang ang kanilang gulang at bigyan sila ng karapat-dapat at angkop na paggalang. At sa ating mga anak, ito po ang pakiusap namin sa inyo. Bago kayo magpasya at kumilos, mag-isip muna kayo. Kaya nga ang pinakamataas na bahagi ng ating katawan ay ang ating utak. Upang gamitin muna natin ito bago natin gamitin ang mga bahagi na nasa ibaba nito. Sige, subukan natin na gamitin ang mga paa bago gamitin ang utak. Ay tsak po na maliligaw tayo. Sinasabi ko po ito sapagkat ang unang bahagi ng katawan na ginagamit ng taong galit ay bibig, mga kamay at mga paa. Ang iba, kung hindi nananakit at sumisigaw, ay lumalayas. Magaan ang kamay, mabilis ang paa. Dapat utak muna, kasunod ang mga mata at mga tenga. Sa madaling salita, mag-isip muna. Kaya may kasabihan, magpalamig ka muna ng ulo bago kumilos. Sapagkat ang trabaho at kilos talaga ng taong hindi nag-iisip, kung hindi palpak, ay salungat sa tama at mabuti. At kung sa aming pagtuturo, mga anak, ay nakakagawa kami ng mga bagay na hindi ninyo gusto, pasensya na kayo. Ang lagi ninyong tandaan, mahal na mahal namin kayo. At wala kaming ibang nais, kundi maging malapit kayo sa ating alahim at sa ating masiyang. Patuloy po nating pakinabangan ang ginagawa nating pag-aaral. Salamat po sa inyong pakikinig. Mga kapatid, ang pagdisiplina po ba sa ating mga anak ay isang magaan at madaling bagay lamang? Basahin po natin ang sagot sa aklat ng Hebreo 12, ang talata po ay 11. Habang dinidisiplina tayo, hindi tayo natutuwa, kundi nasasaktan. Ngunit ang ibubunga naman nito sa bandang huli ay ang mapayapa at matuwid na pamumuhay. Tanong po natin, yung bubang pagdisiplina sa ating mga anak, madali lang ba? Magaang lang po ba yon? Ang sabi po ng Biblia ay habang dinidisiplina tayo, hindi tayo natutuwa, kundi nasasaktan. Kaya huwag po nating ipagkamali na madali ang pagdisiplina sa ating mga anak sapagkat hindi po madali.
Bakit po hindi madali? Sapagkat ang disiplina po ay may kaakibat na sakit. Ibig sabihin, masakit po. Masakit sa mga magulang, masakit din sa mga anak. Subalit, kailangan nating gawin. Anong uri ng sakit mayroon po ang disiplina? Masakit sa kalooban. Sa parte ng mga magulang, masakit na disiplinahin ang mga mahal nating mga anak sapagkat kapag sila ay nasaktan, tayo rin mismo nasasaktan. Hindi po ba yung sakit ng kalingkingan ay sakit ng buong katawan? Kapag ka nasaktan ang ating mga anak, tayo mismong magulang nasasaktan din. Ayaw nating saktan ang kalooban nila, pero kailangan nating gawin ang ipinag-uutos na maglapat ng disiplina. Sa parte naman ng mga anak, kapag ka sila'y dinidisiplina, ang unang-una nilang nakikita ay para bang sinasaktan natin ang kanilang kalooban, ang kanilang damdamin, kahit hindi naman ganon ang ating layunin. Mga kapatid, wala na yatang mas masakit pa sa kalooban kung yung sakta natin ang ating mga minamahal sa buhay. O kaya tayo ay saktan ng mga mahal natin sa buhay. Pero ang nais po ba natin ay manakit? Nais po ba natin ay saktan ang kalooban ng ating mga minamahal? Hindi po. Ang nais lamang natin maglapat ng disiplina ayon sa ipinag-uutos ng ating Ama. Mga kapatid, kapag dumating tayo sa ganitong kalagayan na tayo ay nasa tinatawag na crossroads, nababalisa kung paano ang gagawin natin, papaano natin ilalapat ang disiplina, lalong-lalo na po doon sa mga magulang na mga bata pa, bago pa lamang nagsisilaki yung mga anak, wala pang experience, ano po ang dapat nating gawin? Ang dapat po nating gawin, lumapit tayo sa Ama. Manalangin tayo sa Diyos, humingi tayo ng patnubay, humingi tayo ng lakas ng loob, humingi tayo ng karunungan, tamang paraan at akmang pananalita na gagamitin kapag tayo ay naglalapat ng disiplina sa ating mga anak o sa ating mga minamahal. Kasi po, yung tamang pananalita, yung akmang pananalita, kadalasan po dito tayo bumabagsak. Minsan, hindi natin napapansin, masakit na pala tayong magsalita. Karamihan sa atin po ay guilty dyan. Kaya ingatan po natin. Ika nga sa English, it's not what you say, but how you say it. Kapag naisagawa natin ang maayos na pagdidisiplina, ano ang sabi ng Biblia? Sa bandang huli ay ang mapayapa at matuwid na pamumuhay. Mapayapa, pagpapalang mula sa ating Amang Yahuwah. Ano po ang magandang kahihinatnan kung maayos nating nadidisiplina ang ating mga anak? Sa aklat po ng Kawikaan, 29, talata ay 17. Disiplinahin mo ang iyong anak at bibigyan kanya ng kapayapaan at kaligayahan. Kapayapaan at kaligayahan ang magandang kahihinatnan kung maayos nating nadidisiplina ang ating mga anak. Kapayapaan hindi lang ng ating pagsasama-sama sa loob ng ating tahanan, kundi kapayapaan din ng ating kalooban na siyang mahalaga sa lahat. May kasabihan tayo, mga Pilipino, ang pagsasabi ng tapat
ay pagsasama ng maluwag. Ano po ba ang ating layunin sa pagdisiplina natin sa ating mga anak? Nais nating maipakita o sabihin na nating nais nating maipagmalaki sila sa mga tao, sa lahat, lalo na kung sa kanilang pamumuhay sila'y naging matagumpay sa hinaharap dahil nakinig sila sa turo, lumaki sila sa disiplina ng kanilang mga magulang, disiplinang mula sa turo ng ating Diyos. Ito ang magandang kahihinatnan, kapayapaan at kaligayahan. Kapag nahubog natin ang ating mga anak sa magandang asal, ito rin ang siyang ituturo nila sa kanilang mga anak. Ito ang magiging katuparan ng binasa kanina ng ating kapatid sa Kawikaan 22:6, sanayin mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran at kapag tumanda na siya ay hindi niya ito tatalikuran. Totoo po yun. Hindi niya tatalikuran yung kanyang natutunan, yung disiplinang kanyang tinanggap, yung aral na kanyang tinanggap, sapagkat siya ring ituturo niya sa kanyang mga anak. Ano po ang isang bagay na hindi natin maiiwasan, mga kapatid, kung dinidisiplina natin ang ating mga anak? Sa Kawikaan pa rin po tayo, 13, talata po ay 24. Ang mapagmahal na magulang ay nagdidisiplina ng kanyang anak. Sapagkat kung mahal mo ang iyong anak, itutuwid mo ang kanyang ugali. Sa ibang salin po ng Biblia, ganito ang sinasabi, mapagmahal na magulang, anak ay dinidisiplina. Anak na di napapalo, hindi mahal ng magulang. Ang tanong po natin, ano po yung isang bagay na hindi natin maiiwasan kung dinidisiplina natin ang ating mga anak? Ito po yung hindi natin maiiwasan kung minsan, yung mapalo natin ang ating mga anak kapag tayo po ay naglalapat na ng disiplina. Bakit po natin nagagawa yon? Dahil po mahal natin sila. Ang sabi sa ating binasa, sapagkat kung mahal mo ang iyong anak, itutuwid mo ang kanyang ugali. Ang layunin po ba natin ay manakit? Tayo ba'y naliligayahan kapag sinasaktan natin ang ating mga anak? Hindi po. Ang layunin natin ay magturo at maglapat ng disiplina. Yun po bang mapalo natin paminsan-minsan ang ating mga anak, ay sarili lang ba nating pasya yun? O kaya ibugso ba yun ang galit natin, mga kapatid? Hindi po dapat. Sapagkat kung magkagayon, kapag konting kibot na lang, papaluin natin yung ating mga anak, nawawala na yung pag-ibig. Hindi na po natin nasusunod yung utos. Sapagkat nasusulat sa aklat po ito ng Ebreo, anak, huwag mong baliwalain ang pagdisiplina ng Panginoon at huwag kang panghinaan ng loob kung sinasaway kanya. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo niya ang itinuturing niyang mga anak. Kaya po tayo napapalo ay dahil mahal tayo ng ating Diyos. Matakot tayo kung hindi na tayo pinapalo. Baka ayaw na tayong pansinin. Pag hindi na tayo pinapalo, mga kapatid, wala nang pagmamahal sa atin ng ating Ama. Tungkol naman sa pagpalo, nasusulat din, mga kapatid, ang tamang pagpalo ay hindi niya ikamamatay, kundi makapagliligtas pa sa kanya sa kamatayan. Totoo po yun. Yung paminsan-minsang palo, kapag ka naramdaman nyo ng ating mga anak, pinalo natin, sinabayan natin ng turo, sinabay natin ang
ipinadama natin yung ating pagmamahal, mararamdaman yon ng ating mga anak na kaya siya napalo dahil nais natin siyang turuan. Kaya siya napalo dahil nakagawa siya ng kasalanan. At yung pagpalo ay tanda ng pagmamahal. Ang disiplina sa atin ni Yahuwah ay dahil sa pagmamahal niya sa atin. Ganito rin dapat ang ating layunin sa pagdisiplina natin sa ating mga anak. Bakit po? Sapagkat mahal na mahal natin sila. Ano po ang ating gabay o panuntunan na ginagamit sa pagdisiplina at pagtuturo sa ating mga anak, mga kapatid? Sa ikalawang Timoteo po, 3:16, ganito po ang nakasulat. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katwiran. Ano po ang ating gabay o ginagamit na panuntunan sa pagdisiplina at pagtuturo sa ating mga anak, mga kapatid? Ang ginagamit po natin ay ang mga salita ng Diyos na nakasulat sa banal na kasulatan. Ang sabi, ito ay mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katwiran. Hindi tayo gumagamit ng ating mga pansariling panuntunan o mga panuntunang sinulat di umano ng mga dalubhasa sa ganitong larangan. Maari din tayong makinig din sa kanila dahil nga mga dalubhasa sila. Pero tiyakin natin na ang ating pakikinggan mula sa kanila ay hindi labag sa mga salita at sa aral ng Diyos. Subalit, may problema, mga kapatid. Paano tayo sasangguni sa mga kasulatan kung hindi naman natin ito alam? Kaya po mahalaga sa bawat isa sa atin, lalo na bilang mga magulang, pag-aralan ang mga banal na kasulatan. Hindi ba't ito po ang isa sa pinagtutuunan ng pansin ng assembly ngayon? Mayroon tayong Bible reading session. Bukod pa sa mga regular nating question and answer forum, yung ating Bible History Project, bukod pa sa mga tinatalakay, tinuturo sa atin sa pagsamba, kaya tiyakin po natin, mga kapatid, na tayo ay nakadadalo sa mga programang ito. Ika nga, kapag tayo ay dumadalo, makakakuha tayo ng karunungang espiritual. Sabi nga sa English, there's nothing to lose, but everything to gain. Ito ay magbibigay sa atin ng karunungan hindi lamang sa paraan ng pagsasanay sa ating mga anak, kundi sa marami at iba't ibang mga bagay pa. Mga kapatid, bawat magulang ay wala nang hinangad, kundi maitaguyod ang kanyang pamilya. Maitaguyod ang mga anak. Kaya natin tinuturuan ng kagandahang asal at disiplina ang ating mga anak ay para sa kanilang ikabubuti. Sinusunod natin ang mga tagubilin ng ating Amang Yahuwah, tinutupad natin ang kanyang mga inilatag na kautusan at palatuntunan sapagkat ito ang tama at ito ay kahayagan ng ating banal na takot at lubos na paggalang sa ating Ama. Ano po ang gantimpala kung buong sikap na itataguyod natin ang ating pamilya, mga kapatid? Mga huling talata po na ating babasahin bago tayo manalangin, nasa aklat po ng Salmo 128, mga talatang 2 hanggang 4. Pakinggan po natin mabuti. Ang inyong pinaghirapan ay magiging sapat sa inyong pangangailangan at kayo'y magiging maunlad at maligaya.
ang inyong asawa ay magiging katulad ng ubasan sa inyong tahanan na sagana sa bunga, at ang inyong mga anak na nakapaligid sa inyong hapagkainan ay parang mga bagong tanim na olibo. Ganito pagpapalain ang sinumang may takot kay Yahuwah. Ano po ang gantimpala kung buong sikap na itataguyod natin ang ating pamilya, mga kapatid? Ano po ba itong ating binasa? Kanino po malinaw na ipinatutungkol ang mga talatang ito? Binanggit dito ang asawa, binanggit ang mga anak. Sa makatwid, ito po ay ipinatutungkol, mga talatang ito ay ipinatutungkol sa pamilya. Ano ang wika? Ang inyo anyang pinaghirapan ay magiging sapat sa inyong pangangailangan. Ang ibig sabihin, sapat sa ating mga pangangailangan, hindi tayo magdaraho. Hindi tayo kakapusin sa ating mga pangangailangan, sapagkat yung ating mga pinaghirapan sapat sa ating mga pangangailangan. Ano naman po ang banggit tungkol sa asawa? Magiging tulad ng ubasan ang inyong ubasan sa inyong tahanan na sagana sa bunga. Anong bunga po ang tinutukoy sapagkat maraming uri ang bunga? Sabihin na nating bunga ay mabubuting gawa, karunungan, banal na takot sa Diyos. Yan ang halimbawa ng mga bunga ng ating asawa kapag ka tayo ay mayroong banal na takot sa Diyos. Ano naman ang tinuran tungkol sa mga anak? Para anyang mga bagong tanim na olibo. Ang bagong tanim na olibo ay malusog, mayabong, na kung ihahalin tulad sa ating mga anak, ang ibig sabihin sila po ay nag-aakyat ng karangalan sa tahanan, nag-aakyat ng karangalan sa mga magulang. Ano ito, mga kapatid? Pagpapala sa pamilya. Ito ang ibubunga kung huhubugin natin sa pagkakristyano ang ating mga anak. Kaya huwag po tayong mag-atubili. Sundin natin ang mga turong ito ng ating Diyos. Panghawakan natin ang pagpapala, ang mga pangakong pagpapala. Higit sa lahat, magkaroon tayo ng banal na takot sa ating Diyos sa paraang nasusunod natin ang lahat ng kanyang mga palatuntunan at kalooban, hindi lamang sa pagtataguyod ng ating pamilya, hindi lamang sa makakristyanong paghubog sa ating mga anak, kundi bilang mga mabuting mamamayan, mabuting mga anak ng ating Diyos. Tumayo po kayo, mga kapatid, at tayo'y mananalangin. Ama naming Yahuwah, Diyos na makapangyarihan ka po sa lahat, nagpapasalamat po kami ng maraming Ama. Nagpaalala kang muli sa amin. Napakahalaga ng paalalang ito, sapagkat alam na namin, Panginoon, kung ano ang kalagayan ng mundo. Nasa mga huling panahon na ang iyong mga anak. Kaya kami ay lumalapit sa iyo. Humihingi kami, Ama, ng tulong. Kilala mo ang bawat isa sa amin. Wala kaming mga katangian naming maipagmamalaki. Sa iyo po kami umaasa. Pagdating po sa pagtuturo sa aming mga anak, sa pagtutuwid,
sa pagsasanay sa kanila para sa mga mabubuting gawa. Ama, ikaw po ang aming kailangan. Turuan mo po kami, Ama. Isinusuko namin sa iyo ang aming mga sarili. Hindi po namin magagawa ang mga bagay na ito. Napakaselan kung minsan ang magdisiplina sa mga anak. Kung minsan kapag tinuturuan namin sila, ang una nilang nakikita ay para bang nais namin silang saktan. Subalit hindi ganon ang laman ng aming puso, Ama. Alam mo ang aming layunin kapag naglalapat kami ng disiplina. Nais namin ay ang nais mo na magkaroon kami ng mga anak na lumaki sa mga aral mo, lumaki sa mga turo. Nais naming maging makakristiyano ang pagkagawin naming paghubog po sa kanila. Kaya naman po, kapag dumarating kami sa pagkakataong naliligalig ang aming puso, hindi namin malaman kung papaano namin tamang mailalapat ang disiplina. Ama, magturo ka po sa amin. Saklolohan mo po ang mga magulang, lalong-lalo na yung mga magulang na ang mga anak ay kasalukuyan pa lamang nagsisilaki. Sa mga anak namin na hindi namin kapiling, kapag ka sila ay malayo sa amin, hindi namin sila nakikita. Ama, ikaw na po ang bahala sa kanila. Kapag ka wala sila sa aming piling, naroon sila sa labas. Kapiling nila ang sanlibutan. Alam namin kung gaano kasama ang sanlibutan. Ama, huwag ka pong papayag na ang aming mga anak ay mahatak, maakay ng sanlibutan. Makita mo nawa silang nakapaninindigan sa panig mo, sa panig ng iyong katwiran. Maalala nila ang mga turo mo. Ganon din ang mga turo ng kanilang mga magulang upang sa ganon mamalagi sila sa iyong piling, mga tapat na alipin at mga anak mo. Panginoon naming Yahusya, ikaw ang aming hari. Ikaw ang aming tagapamagitan sa Ama. Ikaw ang aming tagapagligtas. Ikaw ang naggumagabay sa bawat isa sa amin. Gabay ka ng aming mga kaluluwa. Huwag mong pababayaan ang bawat isa sa amin. Sa panig naming mga magulang, ituro mo po ang tama, angkop na kaparaanan kapag kami naglalapat ng disiplina. Sa panig ng aming mga anak, pagkalooban mo sila ng unawa, Ama, Panginoon, nang upang sa gayon ang lahat ng aming mga paalala at saway sa kanila, ituring nilang kahayagan ng aming pag-ibig, nang upang sa gayon makita mo po sila nagpapatuloy sa paglilingkod po sa iyo at sa ating Ama. Ama naming Yahuwah, lubos po kaming sumasampalatayag, dinirinig mo ang aming mga dalangin. Ang lahat ng ito ay amin pong ipinapakiusap sa pangalan po ng aming Panginoong Yahusya, ang aming dakilang tagapagligtas. Amen. Ang walang maliw na pag-ibig at masaganang awa ni Yahuwah Aba, ang biyaya at kapangyarihan ni Yahushua HaMashiach, at ang laging paggabay ng Ruach Kodesh
sumaating lahat ngayon at magpakilanman. Amen. At ilang paalala lang po mga kapatid. Bukas po, gaya po ng binanggit sa leksyon kanina, meron po tayong gagawing seminar. Ito po ay patungkol sa paghahanda sa pag-aasawa. Kaya kung meron po tayong mga anak, kahit hindi pa sila ready sa pag-aasawa, ang pinaka-point ng ating seminar ay para dagdagan sila ng kaalaman, gabayan sila, lalo na kapag ready na sila sa pag-aasawa. Bahagi po ng ating tatalakayin ay kung kailan nga tayo ready na eh. Kasi yung pong desisyon na ikaw ay mag-aasawa, hindi po basta-basta gagawin yon. Dapat nakahanda tayo. Kaya kasama yon sa ating gagawing pagsusuri at pag-aaral. Finding the one. Kaya hinihikay po namin lahat ng mga magulang, sana ay isama po natin ang mga anak natin para matuto po sa seminar na ito. Ito ay interactive question and answer at walang maling tanong. Lahat pwede pong itanong, pwede po tapos sasagutin po namin to the best of our ability. Okay po? Kaya ito ay Finding the One. 4 p.m. Pacific Standard Time at yung pong Zoom ID ay yung Zoom ID na ginamit sa meet and greet. Ipapost namin po yun sa Facebook para po makita ninyo yung Zoom ID. At sa Sabado rin, bukas din po, meron po tayong sasagawang BQA sa Tagalog. Ang paksa naman natin ay kailangan bang umugnay muna sa pamamahala ng Iglesia ni Cristo upang makapaglingkod sa Diyos. Kasi ang isang tinuturo ng Iglesia ni Cristo, wala daw kaugnayan ng isang tao na wala daw kaugnayan ng isang tao sa Diyos kung wala siyang kaugnayan sa pamamahala ng Iglesia ni Cristo. Itong dapat natin malaman kung totoo o hindi. Ito ang ating susubukin. Kaya ito'y bukas, 10 p.m. Pacific Standard Time. At bilang panghuli, paalala, Yahuwah Spring Feast 2024, malapit na yung ating yung tinatawag nating Santa Cena. Ito po yung March 23, kaya meron po tayong kakainin tinapay at saka meron tayong iinuming sa pagkakataong ito. Ito ay ang ating simula ng Spring Feast. Kaya ito po ay in-person convocation sa Fremont, 3 p.m. Pacific Standard Time. Subalit, gaya po nung ginawa natin dati, lahat po ng kasama natin ay mag-join via Zoom at tayo po ay sabay-sabay na tatanggap ng banal na hapunan o kaya yung ating Passover. Katapos so, March 24, yung ating first day of unleavened bread. March 30, last day of unleavened bread. March 31st, first fruits. At meron din po tayong convocation o kaya pagsamba. March 24 p.m. para sa first day and last day ng Feast of Unleavened Bread at first fruits 9 o'clock a.m. Pacific Standard Time. Yan lang po, natatapos ang ating pagsamba. May Yahuwah Abba and Yahushua HaMashiach bless all of us.